Pero 'di ba at least pinag-uusapan na naman ngayon si Larry Gadon. Kasi medyo nanahimik etong mokong na 'to. Secretary Gadon. Oh, ayan. Paano ngayon yan, Mr. Gadon? At yung naghain ng indirect contempt sa Supreme Court laban sa iyo ay kaibigan mo pa na si Topacio. Ito daw si Gadon ito kasing dalawang lawyer na ito, magkaibigan daw to eh. Meron tayong nabasa. Ito daw na si Gadon si Gadon ay disbarred lawyer. Ito naman daw na si Topacio ay lawyer ng mga kriminal. At lahat ng yan ay natalo yung mga kaso. So tingnan nyo, kung tutuusin, they have the same feather. Pero 'di ba magkaaway, magkalaban ngayon sa usapin ng etong ang reaction kamakailan at si Gadon sa Korte Suprema. Tinawag niyang tuta ng mga Duterte. Pero sumasang-ayon ang marami nating kababayan kasi totoo naman daw talaga eh. At least daw si Gadon nagpapakatotoo. Wala daw due process na nangyari sa ginawang ito kay Sara Duterte. Wala daw due process. At ang sinisigaw nga ni Gadon, siya daw ay na-disbar, pero etong si Sara Duterte ay naandyan at lawyer pa rin, hindi ma-disbar, kahit mas malala daw yung kanyang violation ni Sara Duterte. Pinapaliwanag ni Gadon na paano daw na-deny ng due process etong si Sara Duterte. Eto, anong deny due process ang pinagsasasabi nyo? Supreme Court. Yung tahasan talaga niyang minura, sinigawan ang Supreme Court. Pero ulitin ko sumasang-ayon ang mga kababayan natin. Bukod kay Gadon, isa pang kongresista at ang kaibigan natin na si Sir Richard Heydarian. Ang kakilala natin na si Sir Richard ay kasama nga doon sa inireklamo ng indirect contempt ng mga lawyers, mga DDS lawyers, alam mo naman. Pero come to think of it, naghain ng reklamo na yan ay si Topacio at yung isa pa. Ay never naman na nagsasucceed yung mga yan sa kanilang mga legal action. Wala eh. So sa tingin nyo ba magpa-progress itong reklamo na ito laban kay Gadon at yung dalawa pa? Malabo. Ilang beses siyang etong sa Sara daw na nag-appear, ilang beses siyang pumunta, ilang beses siyang pinatawag ng mga investigating body, yun nga pong Quadcom. Pero ano bang ginawa niya? 'Di ba? Ipinatawag, hindi naman sumasagot. So, yun yung pinagdidiinan netong si Gadon na paanong walang due process. Siguro, yung pagkasabi niya ng tuta kayo ng mga Duterte, siguradong alam niya sa sarili niya. At baka din kasi alam ng Korte Suprema na totoo yun. Paano nga? 'Di ba? Paano kung magkalabasan ng baho? Paano kung Korte Suprema, sige, highest court of our country. Pero ang daming legal minds dito sa ating bansa. Ang daming grupo na di hamak. Kasi yung mga yan, appointee yan 'di ba? Yung mga nasa Supreme Court, yan po ay itinalaga. Karamihan dyan ay itinalaga ni Duterte. At bakit nga ba itinalaga? Tignan nyo na lang siguro kung sino yung nag-appoint sa kanila. Dahil malaking factor yun para isipin natin kung anong klaseng mga mahistrado ang naandyan ngayon sa Supreme Court. Ang inaatake dito ni Gadon ay hindi ang institusyon Sa tingin ko, ang inaatake niya dito ay ang mga mahistrado.